Kabanata 2631. Binigyan siya ni Edwin ng malamig na tingin bago humakbang pasulong. Narito ako para makipagpayapaan, Miss Parsons. Makipag-ayos. Ha, sa tingin mo ba deserve mo yun? Pinutol ni Luis ang usapan at sinamaan ng tingin si Edwin. Nakasulat sa buong mukha niya ang pang-aalipusta habang nakatitig kay Edwin ng may galit. Pagkatapos, naglabas siya ng granada at inilagay sa mesa. Tatanggapin ko ang alok para kay Caitlin kung maaari mong lunukan ang lahat ng ito. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Harvey nang makita niyang may ilan pang granada na nakasabit sa baywang ni Luis. Gaya ng inaasahan ng lalaking bumalik mula sa Dark Island. Kaya niyang dalhin ang mga ganoong bagay sa kanya. Hindi ba siya natatakot na magpakamatay kasama ng lahat ng tao sa paligid niya kung sakaling nagkamali siya sa pagpapasabog ng isa sa mga granada? Tila napagtanto ng lahat ang parehong bagay kay Harvey, at bahagyang nagbago ang kanilang mga mukha. Mayroong ilang mga dilag na ang mga mukha ay namutla sa napagtanto. Ngunit sa parehong oras, ang kanilang mga tingin ay naging mapanukso. Tinakot sila ng lalaking may durog na sandata, ngunit sa hindi malamang dahilan, ramdam nila ang alindog na nagmumula kay Luis. Kung tutusin, madalas ibigay ng mga babae ang kanilang sarili sa malalakas na lalaki. Gayunpaman, hindi na pinansin ni Edwin si Luis at itinuon ang atensyon kay Caitlin. Sinabi ko na sa iyo. I'm here to make peace, tahimik niyang sabi. Balita ko kinuha mo si Irene. Kaya ako nandito. Sana pagbigyan mo ako para sa kapakanan ko. Irene, mula sa Johnsons. Hindi na tinag si Caitlin, na parang yelo ang mukha. May mga paa siya para maglakad-lakad. Bakit siya nandito in the first place? Gusto mong bitawan ko. You should think before you speak, young Master Mendoza. Hindi mo basta-basta masasabi ang mga ganyang bagay. Dapat alam mo kung ano ang sinasabi ko, Miss Parsons. Agad na pinutol ni Edwin ang kanyang mga salita, hindi nag-abalang makipaglaro kay Caitlin. Kasama namin ngayon si Rina, kaya alam natin kung ano talaga ang nangyari, dagdag niya. So kasama mo siya ngayon. Bahagyang naging malamig ang tingin ni Caitlin. No wonder hindi na siya nag-text sa akin pagkatapos ng napakatagal na. Bahagyang kumislap ang mga mata ni Harvey. Sa paghusga sa mga salita ni Caitlin, malamang na isa siya sa mga may kasalanan. Baka nasa Emerald Club si Irene. Matapos marinig ang kanilang usapan, galit na tumayo si Luis at malakas na ipinatong ang mga kamay sa mesa. How dare you, Edwin? Saan ka nakakuha ng lakas ng loob na kidnapin ang isang tao sa Emerald Club? Sumisigaw siya, bibigyan kita ng kalahating oras. Ibigay mo siya ngayon din. Kung hindi, papatayin kita. Hindi pinansin ni Edwin ang mga sigaw ni Luis at ipinagpatuloy niya ito. Nagpatuloy siya sa pagtitig kay Caitlin, nanliit ang mga mata sa kanya. Sana hayaan mo ito para sa akin, Miss Parson. Kung tutusin, mas mabuting sugpuin ang hidwaan kaysa hayaan itong mabuhay. Kung pakakawalan mo siya, sinisiguro kung darating din si Harvey at hihingi ng tawad ng personal. Para sa kapakanan ng Emerald House, maaari nating pag-usapan ito pagkatapos mong bitawan siya. Lahat tayo galing sa iisang bilog. Hindi na kailangang mag-away sa isa't isa dahil sa isang bagay na walang kabuluhan, tama ba? Mas mabuti kung ang lahat ay umatras. Mas magiging mas maganda ang buhay natin kung gagawin natin. Hindi ba? Kaya nga, Miss Parson, palayain mo siya. Oh, akala ko ba nandito ka para makipagpayapaan, pero nagpanggap ka lang ba na emisaryo ni Harvey? Dahan-daang tumayo si Caitlin na may hawak na baso ng champagne, baka sa mukha niya ang mapang-asar na pang-iinis. Ang pagbanggit ng pangalan ni Harvey ay nagpabago sa kanyang ekspresyon sa hindi mapigil ang galit. You put your hands on my underlings, and then you have the balls to ask me to let go of that woman. You call this being reconciled. Inaasahan mong igagalang kita pagkatapos ng lahat ng iyon. Sampal, humakbang si Caitlin at sinampal si Edwin sa mukha. Tinatanggihan ko ang iyong alok. Ano ang gagawin mo? Kakagatin mo ba ako?
Isang malutong na tunog ang umalangaw sa hangin nang makatanggap si Edwin ng isang sampal sa mukha. Isang pulang palad ang lumitaw sa kanyang pisngi, kumikinang ng malupit. Ang malungkot na tanawin ay isang tunay na kahihiyan. Caitlin, ungol ni Edwin na nagwawala. Nang lumabas ang kanyang boses, sumugod ang mga bodyguard ng pamilya Parson. Itinutok nila ang kanilang mga baril sa ulo ni Edwin. Kung gumawa ng anumang biglaang paggalaw si Edwin, hindi sila magdadalawang isip na hilahin ang gatilyo. Lumabas din sa crowd sina Harvey at Leslie. Sa tingin mo matatawag mo ang pangalan ko kahit anong gusto mo? Sa tingin mo ba may karapatan ka niyan? Tanong ni Caitlin, na nakakainis ang tono niya. First class family lang ang pamilya Mendoza. Sa tingin mo ikaw ang hotshot dito dahil lang sa kontrol ng kapatid mo ang Dragon Palace branch, hindi ba? Nakalimutan mo na ba na hanggang dito ka lang at nagpasalamat sa pamilya Hamilton? Mananatili ka sa pamilya Hamilton, pagkatapos ay mapalapit ka kay Harvey. May dignidad ba ang pamilya mo? Hayaan mo akong sabihin sa iyo ang isang bagay. Kung hindi dahil sa ating nakaraang relasyon, gusto kong hilahin nila ang gatilyo ngayon. Nakikipag-usap ka sa akin tungkol sa paggalang at pananagutan ng may tuwid na mukha. Wala kang karapatan dyan. Namumula na sa galit si Caitlin, lalo na nang maalala niya kung paano siya sinampal ni Harvey noong nakaraang araw. Nakipagtulungan siya kay Ellis at sa iba pa para pilitin si Harvey na magpakita, para siya ay ganap na maasikaso. Ngunit hindi lang absent si Harvey at nakuha pa niya itong tae na ito para hamanin siya. Galit na galit si Caitlin. Kung hindi siya nag-aalala tungkol sa pagbagsak ng kanyang reputasyon, matagal na niyang binaril si Edwin. Nakasimangot si Leslie na nakatayo sa gilid. Pag-usapan natin ito, Caitlin. Lahat tayo ay nagmula sa iisang bilog kasama si Young Master Mendoza. Anong bilog? Gusto mo bang kausapin ko siya? Ano ang dapat pag-usapan? Halata ang pagkadismaya ni Caitlin. Isang kasambahay ang nagdala sa kanya ng mainit na tuwalya, na ginamit niya sa pagpuna sa kanyang mga kamay. Naramdaman niyang madumi ang kanyang mga kamay matapos sampulin ang mukha ni Edwin. Ibinato niya ang tuwalya sa mukha ni Edwin bago nagsalita, "Ginawa mo ang pagdukot ng mga tao ko, tapos pumunta ka dito para takutin ako. Anong kapayapaan ang sinasabi mo? May mali ba sa utak mo? O may nagbigay sa'yo ng lakas ng loob na gumawa ng katangahang ganyan? Stupid bastard, binigyan ka na namin ng pagkakataon, pero ngayon, naglakas loob ka pang magsalita tungkol sa paggalang. Hindi mo ito nakuha noong una. Ang ilan sa mga magagandang babae sa malapit ay nagtakip ng kanilang mga mukha habang sila ay mahinang humadjakik sa sinabi ni Luis. Hindi nila akalain na ang isang young master sa nakaraan ay hahantong sa ganito. Sapat na ang sampal ni Caitlin para sirain ang reputasyon ni Edwin. Edwin gritted his teeth, his face twisted into a hideous expression. Galit ka ba, young Master Mendoza? Galit ka, hindi ba? Gusto mo akong suntukin? O gusto mo akong mamatay? Natawa si Caitlin sa nahihiya na kalagayan ni Edwin, at lumapit sa kanya. Ang kanyang mga labi ay isang mapang asar ng ngiti na puno ng panunuya. Ikaw ay isang matangkad at makapangyarihang young master. Kung galit ka, gawin mo lang. Gusto kong makita kung kaya mo ang mga kahihinatnan ng paghipot sa akin. Pakiusap, ilang beses mo bang gustong sampulin ang mukha ko? Humagalpak ng tawa si Caitlin habang inilapit niya ang mukha niya kay Edwin, na nag-udyok sa kanya na atakihin siya. Hindi siya titigil sa pang-uuyam kay Edwin. Sabay nanlamig ang tingin ni Harvey. Masyadong magaling mang-provoke ng iba ang babaeng ito. Ang sabi, hindi siya nagmamadaling kumilos. Nakapikit lang siya habang nakatingin sa paligid niya. Gusto niyang makita kung paano haharapin ni Edwin ang sitwasyon. Namilog ang mga mata ni Edwin nang makita ang mapagmataas na mukha ni Caitlin. Nanginginig ang kanyang kanang kamay, ngunit sa huli, hindi niya ito ikanaway. O sa halip, buong lakas niyang pinigilan ang sarili. Sampal. Nang makita ni Caitlin na tahimik pa rin si Edwin, sinampal niya ang kabilang side ng mukha nito. Basura. Tumahol kayong lahat at walang ipinapakita.
Mukha kang kahanga-hanga, ngunit wala kang magagawa. Hindi ka man lang lalaban pagkatapos mong hampasin ng babae. Wala ka bang kahihiyan? Ikaw ba? Si Edwin ay lubos na napahiya kay Caitlyn. Kahit nung isa siya sa mga batang Las Vegas Masters, hindi man lang niya ako makakalaban. Gaano siya kawalang kwenta? Sa puntong ito, dapat na lang siyang mamatay. Tinakpan ni Edwin ang kanyang mukha, nagsimulang tumulo ang dugo sa kanyang labi. Siya ay mukhang lubhang nakakaawa, na nagpapakita ng isang napakasamang tanawin. Humalaklak ang mga tao sa tawanan at kinumpas ang kanilang mga baso sa katuwaan habang natutuwa sila sa palabas. Ang ilan ay near-record pa ang buong bagay gamit ang kanilang mga cellphone. Ang isang young master na pinapahiya ng ganito ay tiyak na magiging viral ang video kung ipopost online. Nalampasan mo na ang linya, Caitlyn. Galit na sigaw ni Leslie. Galit siya, ngunit wala siyang magawa. Ang lakas ni Caitlyn at ang pangingibabaw ni Luis ay nagpaunawa sa kanya na ang mga koneksyon at kapangyarihan ay hindi palaging magagamit. Ang tunay na lakas ang tunay na nagpapasya. Dahil si Caitlyn ay mas malakas kaysa kay Edwin, hindi siya mangangahas na lumaban. Hindi man lang siya umimik sa kabila ng lahat ng kahihiyan na pinilit niyang tiisin. Nagbibiro ka siguro, Miss Parsons. Ikaw ang may bahay ng isa sa nangungunang 4 na pamilya dito, at ikaw din ang may bahay ng mga York. Hindi ako mangangahas na saktan ka, kahit na mayroon akong lakas ng loob ng mga Diyos. Gayunpaman, sana ay magpakita ka sa akin ng paggalang. Naging malamig ang tingin ni Edwin. Hindi siya nagpakita ng galit, ni natatakot. Pinunasan lang niya ang mga marka ng palad sa kanyang mukha, at wala nang nagawa pa. Nandito ako para makipagpayapaan hindi dahil natatakot ako sa iyo. Hindi ko lang iniisip na kailangan pang iangat ang ilang bagay sa isang bagay na mas malaki. Masama para sa lahat kung lalala ang mga bagay. At saka, ang pagkakakilanlan ni Miss Johnson ay hindi karaniwan. Ang branch leader na si Johnson ay dinala ng Longmen Law Enforcement para sa pagtatanong, kaya hindi niya magagawang isangkat ang kanyang sarili sa sitwasyong ito ngayon. Ngunit kapag siya ay pinalaya, magkakaroon ng malaking problema kapag nalaman niya na ang kanyang mahal na apo ay kinidnap. Para makaiwas sa mas maraming salungatan, sa tingin ko dapat mong ibigay sa akin si Miss Johnson. Ginagaranti ako, gagawin kong kalimutan ni Miss Johnson ang pangyayari na ito. Mag-iisip ako ng paraan para mabigyan ka rin niya ng shares ng Emerald House. Kuntento ka na ba sa kalagayan ko? Tuluyan nang nagpakumbaba si Edwin, na para bang si Caitlyn ang tunay na nanalo sa kanyang puso. Ang tanging hiling niya ay palayain na niya si Irene at pigilan na ang paglala ng sitwasyon. Hindi nagpakita ng emosyon si Edwin, at mahusay na nagsalita. Lumuhad siya bago sinampal sa mukha, pero parang mas kalmado din siya. Nagulat si Leslie nang makitang nagbago na si Edwin sa ibang tao. Walang young master ang may tolerance sa pagsuko. Napahanga si Harvey. Kung si Edwin ay maaaring magpakumbaba hanggang sa puntong ito, tiyak na siya ay magiging isang mabigat na mandirigma kahit na siya ay nasa larangan ng digmaan. Ibigay mo sa akin ang mga shares, sabi mo. Akmang aalis na si Caitlyn, napalingon siya sa sinabi ni Edwin. Pinanliitan niya ito ng mata, na nagdududa. Sigurado ka bang makukumbinsi mo siya? Iyan ay daan-daang milyong dolyar na halaga ng stock na interes bawat taon. Kung tutuusin, shares ito ng pamilya Johnson. Hindi sayo. Wala kang karapatang magdesisyon para sa kanila. O sinasabi mo ba na takot ang iyong amo na pumunta sa amin? Kaya ba siya pumayag sa isang kahiyahiyang termino? Malamig na pinandilatan ni Caitlyn si Edwin. Malinaw, gusto niyang makita kung ano ang magiging reaksyon nito upang maipagpatuloy niya ang kanyang plano ng naaayon. Gayunpaman, nanatiling kalmado si Edwin. Enough of the bullshit, Miss Parsons. Itatanong ko ulit, willing ka bang tanggapin ang kondisyong iyon o hindi? Lumapit si Caitlyn at sinukat si Edwin, bago lumapit sa kanya para bamulong sa kanyang tenga. Siyempre willing akong tanggapin ang mga ganoong klaseng terms. Ngunit, sa kasamaang palad, hindi ko kinuha si Miss Johnson. Kahit na gawin ko,
Dahil ang iyong amo ay nagsisikap na iligtas siya, hindi ba mas masaya kung itago ko siya dito at panuurin ang pamilyang Johnson na humiwalay sa kanya? Sa tingin ng iyong amo, maaari siyang magdulot ng malaking kaguluhan sa Hong Kong at Las Vegas dahil lang sa siya ay medyo matalino at may talento. Siya ay walang muwang. Hindi man lang siya lumabas at ikaw ang pumalit sa kanya. Ang dumi niya lang. Malamig ang mga mata ni Caitlin. Sa katunayan, ang buong palabas na ito ay partikular na isinaayos para kay Harvey. Ngunit dahil hindi nagpakita si Harvey, paano niya magagawa ang tinatawag na pakikipagkalakalan kay Edwin? Sa kanyang mga mata, si Edwin mismo ay walang karapatang makipagpalat sa kanya. Huminga ng malalim si Edwin. So, sinasabi mo na hindi mo ako igagalang. Siyempre, oo. Pumasok si Caitlin na may dalang bagong baso ng champagne. Para sa kapakanan mo, hindi kita hahabulin dahil sa krimen mong pagkidnap kay Rina. Sa halip, hayaan mo siya at bayaran ang Emerald Club ng $150 milyong bilang kabayaran. Pakakawala na kita pagkatapos nito. Tatanggapin mo ba ang mga kondisyon ko? Kung hindi, itatago din kita dito sa ngayon. Ikaw ang unang kumidnap ng aking tao, diba? Walang masasabi ang kapatid mo kung itago kita rito. Pumasok si Helena, na may isang mainit na ngiti sa kanyang mukha. Sa tingin ko dapat mong tanggapin ang mga kondisyon, young Master Mendoza. Sapat na ang mga video mo. Kung hindi mo ito tatanggapin, baka madulas ang daliri ko at hindi sinasadyang ma-upload ko ito. Baka sumikat ka pa, jeez, magiging viral ka. Nagtawanan ang mga dilag sa paligid matapos marinig ang mga salita ni Helena. Si Edwin ay nagpatuloy sa pagsasalita ng mahinahon sa kabila ng kanyang malamig na mukha, malinaw na sinusubukang ibigay ang kanyang huling pagsisikap. Kung bibitawan mo si Irene, tatanggapin ko ang anumang terms. Splash! Agad na sinaboy ni Caitlin ang champagne sa kanyang kamay sa mukha ni Edwin. Ha! Nakikipagtawaran ka pa rin sa akin ngayon. Binibigyan kita ng huling pagkakataon. Kung hindi mo hahayaang umalis si Rina at magbayad, mahuhulog ka sa ilalim ng 6 na talampakan. Galit na galit, ang mga mata ni Caitlin na parang nag-apoy na yelo. Sumenyas siya sa mga subordinate niya. Ibaba niyo si young Master Mendoza at tawagan si Yona. Sabihin mo na ipadala si Rina. Huwag kalimutan ang pera. Ilang matatangkad at malalakas na bodyguard ang sumulpat ng marahas habang nag-utos si Caitlin. Sumama ang ekspresyon ni Edwin. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 2635. Mukhang patay ka na sa pakikipaglaban sa akin, so what if I? So what if gusto kitang i-disrespect? Tahimik na naglakad pabalik sa kanyang sopa si Caitlin bago lumubog dito, pinag-cross ang kanyang mga paa ng may pagmamalaki. Isang malabong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang sinusundan ng tingin si Edwin na puno ng panghahamak. Aatake ka ba pagkatapos mong subukang lunukan ang lahat ng kahihiyan na iyon? O sasampalin mo ako ngayon? Halika, bakit hindi mo subukan? Gusto kong makita kung paano mo ito gagawin. Ikaw, akmang hahakbang na pasulong si Edwin nang may regular na mga yabag sa likod. Maraming tao na nakauniporme, na armado hanggang sa ngipin, ang nakapalibot sa buong patio. Si Yona, na nakasuot ng parehong uniporme, ay lumabas mula sa karamihan ng tao na may malalaking hakbang. You dare touch someone from my family, Caitlin? Naitanong mo na ba ito sa iyong sarili? Maaari mo bang tiisin ang mga kahihinatnan ng paggawa ng ganoong bagay? Lalo pang lumala ang ekspresyon ni Yona nang masulyapan niya ang mapupungay na mukha at guti-guti na damit ng kanyang kapatid. Diyos ko, hindi ba ito ang may bahay ng pamilya Mendoza, si Helm Yona Mendoza mismo? Ano, sa tingin mo hotshot ka na ngayon dahil lang sa pag-aari mo ang Dragon Palace branch sa loob ng ilang araw? Bobo ka ba? Ang lakas ng loob mong manggulo sa Emerald Club. Naglakas loob ka bang hamanin ako, Caitlin Parson? Bumangon si Caitlin, sa mapang-asar na tindig. Hindi ka kayang harapin ni young Master York ng mag-isa dahil sa nalalapit na kaarawan ni Lola York.
Kalimutan mo na ang pagpapahiya sa sarili mo, naglakas loob ka pang gumapang dito at magpakitang gilas sa harapan ko. Sa tingin mo ay may awtoridad ka dahil lang sa nakaupo ka sa posisyon na iyon. Umalis ka na dito, o bugbugin din kita gaya ng ginawa ko sa kapatid mo. Malamig na tawa ni Luis. Itigil mo na ang pagpapahiya sa iyong sarili sa mga baril na ito, Yona Mendoza. Ang mga taong ito ay hindi pa nakakita ng dugo sa buong buhay nila. Alam ba nila kung paano i-discharge ng ligtas ang kanilang mga armas? Tigilan mo na ang pagpapakitang gilas sa amin kung hindi nila kayang gawin ang bagay na iyon. Luis, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Yona matapos makita ang lalaki. Alam niyang may mga alitan si Edwin sa ilang mga tao rito. Kaya naman mabilis siyang pumunta rito. Hindi niya namalayan na nandito na rin si Harvey. Sapat na para kay Edwin na pukawin si Caitlin. Pero nandito din si Luis. Kinakatawan ni na Caitlin at Luis ang dalawa sa nangungunang 4 na pamilya sa Hong Kong. Kung may nangyaring mali, kahit ang Hong Kong Dragon Palace ay hindi makakayanan ang bagay na ito. Sa sandaling ito, naging malamig ang tingin ni Yona. Huminga siya ng malalim, at pinikit ang kanyang mga mata bilang babala. Miss Parson, young Master Castro. Si Edwin ang aking kapatid, at siya rin ang kahalili ng aking pamilya. Naiintindihan ko siya higit sa sinuman. Hindi niya kailanman sinamantala ang sinuman sa kanyang buhay. Kaya nga gusto kong itanong, ano ba talaga ang kasalanan niya kung bakit mo siya tretuhin ng ganito? Kung hindi ninyo ako mabigyan ng tamang paliwanag, sisiguraduhin kong maaayos ang mga score sa hinaharap. Siyempre, handa si Yona na kumilos kung may mali. Swoosh! Sa oras na ito, si Luis, na nakaupo sa harap, ay sumugod at sinampal ang magandang mukha ni Yona. Sampal! Umalangaw-ngaw ang sampal sa buong lugar. Hindi inaasahan ni Yona na may tatama sa kanya. Siya ay ganap na hindi nakabantay. Lumitaw ang mga pulang bakas ng palad sa kanyang maputlang mukha, nagniningning ng masakit. How dare you hit me, Luis? Nagdilim ang ekspresyon ni Yona sa sandaling iyon. Ang magandang mukha ni Yona ay naging malamig, at ang kanyang nakamamatay na mga mata ay maaaring mag-freeze ng yelo. Lumagpas sa linya ang sampal ni Luis. Kinatawan niya ang Hong Kong at ang sangay ng Dragon Palace ng Las Vegas, pati na rin ang mga interes ni Harvey. Hinding-hindi siya papayag na masampal sa mukha ng madali. Bilang ganti, inilabas niya ang kanyang matikas na sandata. Sa tingin mo talaga ang titulo ko bilang helm ay para lang sa palabas, Luis? Sigaw niya, ang boses niya ay kasing lamig ng yelo. Akala mo ba hindi kita papatayin? Sa kanyang utos, ang kanyang mga nasasakupan ay kumilos at inalis ang kanilang mga safety lock ng baril at diretsyong tinutukan si Luis. Gayunpaman, ang pagpigil na ito ay malinaw na walang silbi laban kay Luis. Sinulyapan niya si Yona, na walang takot, at umungol, pumasok ka sa Emerald Club at hinamon ang awtoridad ni Caitlin. Siyempre kailangan mo ng sampal. May sasabihin ako sa'yo, Yona. Ang iyong pamagat ay maaaring matakot ang sa karamihan ng mga tao, ngunit hindi ito nakakatakot sa akin. Sa tingin mo may karapatan kang ipagtanggol ang kapatid mo. Magkaroon ng panaginip. Mukhang handa ka ng lumaban sa amin, malamig na sabi ni Yona. Tumawa siya, sige gawin mo, barilin mo ako, kung hindi mo kaya, gagawin kong alipin ang buong pamilya mo. Hinubad ni Luis ang suot na jacket, mas nakita ang mga itim na granada na nakatali dito. Kung isa sa kanila ang sumabog, maraming tao ang mahuhuli sa pagsabog. Masyadong delikado, huminga ang karamihan, natakot para sa kanilang buhay. Ilang miyembro ng Dragon Palace branch ang likas na napa-atras kasama ang mga bodyguard. Sinubukan pa ng ilan na humanap ng mapagtataguan. Walang ibang pagpipilian, masyadong baliw ang lalaking ito. Ligtas na sabihin, si Luis ay isang tunay na baliw. Maging ang mga mata ni Caitlin ay kumikibot sa gulat. Sa sandaling ito, lubos niyang pinagsisihan ang pagkaladkad ng baliw sa digmaan pabalik dito. Sa paraan ng paggawa ni Luis ng mga bagay, literal niyang ibababa ang lahat sa kanya kapag nasangkot siya sa problema. Malamig na tumawa si Edwin at sinubukang umaban,
ngunit agad itong pinigilan ng kanyang kapatid. Hoy! Ano? Nasaan na ang lahat ng lakas ng loob na iyon? Ayaw mo ba akong mamatay? Bakit umatras ang lahat ngayon? Napuno ng pagmamalaki ang mukha ni Luis habang pinagmamasdan ang buong pulutong na nag-aalangan at nagsusuray-suray sa takot. Para siyang kampyon na minamaliit ang tingin sa mga magsasaka. Mga basura kayong lahat, hindi ako makapaniwala na nang ahas kang gumawa ng gulo para kay Caitlyn noong una. Naglakas loob ka bang magpakita sa harap ko gamit ito? Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay, hindi ka karapat-dapat. Naningkit ang mga mata ni Edwin. Sa tingin mo matitiis mo kami ng ganito pagkatapos ng araw na ito? Sisiguraduhin kong magdadala ng hustisya, maaga o huli. Hustisya, ito, kunin mo ito, pagkatapos. Tumawa ng marahan at baliw si Luis bago naglabas ng granada at nagkunwaring ihahagis ito. Boom! Sigaw niya sabay tawa ng malakas. Si Yona, Leslie, Edwin, at ang mga miyembro ng Dragon Palace branch ay galit na umatras, na ang ilan ay halos madapa sa lupa. Ito ay tunay na isang malungkot na tanawin. Ang mayayaman ay walang lakas ng loob na manindigan sa isang baliw na pinaglalaroan ang kanilang buhay ng walang pakialam. Si Edwin, na nanigas na ang ibabang bahagi ng katawan pagkatapos ng mahabang pagluhod, ay nagpakawala ng galit na sigaw. Baliw ka Luis. Ha. Ang dumi ay palaging magiging dumi. Basura lang kayong lahat. Tumingin sa inyo. Nagpatuloy sa pagtawa si Luis habang tinatawanan si Edwin and the other sorry states. Naglakas loob kayong magpakita sa harapan ko. Nagbibigay ka ba ng hustisya? Ha, hindi ko pa nga naitatapon ang sanggol ko pero takot na kayong lahat ng ganito. Kung gagawin ko talaga, lahat kayo ay umiiyak ngayon. Walang kwenta talaga kayong lahat. Ang mga Mendoza, Clarks, tumigil ka sa pagbibiro. Nakuha mo lang ang iyong katayuan dahil walang sinuman ang naruroon upang magnakaw ng iyong lugar. Sa tingin mo napakahusay mo nakapantay mo ang mga katulad namin. May halaga ka pa ba? Tinapik-tapik ni Luis ang mukha ni Edwin, ang pagmamalaki ay tumatagos sa bawat butas. Tinakpan ni Helena at ng iba pang mga dilag ang kanilang mga bibig at humajijek ng sarkastiko. Pagkatapos ng gabing ito, ang pamilya Clark at Mendoza ay magiging pinakamalaking biro sa Hong Kong at Las Vegas. Binaril ni Edwin si Luis ng nakakamatay na tingin. Kung walang mga inosenteng tao sa paligid, handa na siyang mamatay kasama si Luis. Sige, bibigyan kita ng pagkakataong tubusan ang iyong sarili. Either hindi ka na muling lalabas sa harap namin, o hindi ka na makakalabas dito ng buhay. Naiinis na ngumisi si Luis. Kung makikita mo ako o si Caitlyn, kailangan mong lumayo hanggat maaari. Ang mga Mendoza at ang Clark ay walang karapatang sumama sa amin sa anumang pagkakataon. Kung hindi, tatalunan ka namin sa tuwing makikita ka namin. Ito ang mensahe ko, dalhin mo rito si Rina at ang pera. Kung hindi, papatayin ko kayong lahat. Naiintindihan niyo ba ako? Kinuha ni Luis ang bote ng champagne sa mesa at binasag ito sa ulo ni Edwin, at malamig na tumawa. Sa Hong Kong, walang sapat na karapat-dapat na bigyan ako ng hustisya. Wala sa inyo ang may kakayahan. Napa-atre si Edwin, natatakpan ang kanyang ulo sa buong oras. Namumula siya sa galit. Kung hindi dahil sa granada na nakatali kay Luis, matagal na siyang kumilos. Nang makita ang puot sa mukha ni Edwin, mas lalo pang nakaramdam si Luis ng pagmamataas at pagmamayabang. Sa halip ay magdadala ako ng hustisya. Isang lalaki ang lumabas sa crowd at tinungo si Luis. Si Luis, na nasa sarili niyang mundo, ay likas na umatras, ngunit napakabagal pa rin niya. Nang mag-react siya, nakahawak na si Harvey sa palso niya. Nagkaroon ng malakas na katok ng agad na inilabas ni Harvey ang pin ng granada sa kamay ni Luis. Ang buong pulutong ay huminga sa takot sa sandaling ito. Ang mga orihinal na nanunood ng palabas ay tuwang-tuwa na natisod sa isang iglap, nagkukumahog na umalis. Ang ilan ay yumuko para magtago, habang ang iba naman ay agad na tumakbo palabas. May mga napaihipa sa pantalon dahil sa takot.
Maaamoy ang nakakatakot na baho mula sa 1 milya ang layo. Maging si Caitlin, na mukhang kalmado at buo, ay sumigaw ng takot na takot bago yumuko sa likod ng sopa. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig na hindi mapigilan, na nagpapakita ng isang nakakaawang tanawin. Ayaw mo bang maglaro, young Master Castro? Makikipaglaro ako sa iyo. Hindi pinansin ni Harvey ang mga maitim na bodyguards na nakatutok sa kanya ang mga baril nila, napakakalmado ng tono nito. Walang emosyong maramdaman mula sa kanya, para siyang kalmadong ibabaw ng lawa. Mayroon kang dalawang pagpipilian. Number 1. Bitawan mo ang mga sanggol mo. At sabay tayong mamamatay. Huwag kang mag-alala. Kapag nangyari iyon, ikaw, ako, at si Caitlin ay mamamatay kasama ng lahat ng nandito. Sama-sama tayong lahat, bilang 2. Kung ayaw mong mamatay, lumuhad ka at bigyan ang iyong sarili ng 10 sampal sa mukha. Humingi ka ng tawad sa dapat at gawin mo, at saka lang kita pakakawalan. Piliin mo kung paano mo gustong maglaro. Sasamahan kita hanggang dulo. Paano ang tunog na iyon? Napaka-relax ng tono ni Harvey, parang nakahawak sa leeg ni Luis. Nanginginig ang mga mata ni Luis bago niya binitawan ang kanyang layuning pumatay. Sino ka? Gusto niyang papalipadin si Harvey gamit ang isang sipa, ngunit napagtanto niya na parang mga posas ang mga kamay ni Harvey. Kung gumamit pa si Harvey ng kaunting puwersa, babagsak sa lupa ang granada sa kanyang kamay. Kung nangyari iyon, lahat ay hihilahin pababa at mamamatay ng magkasama-sama. Kaya, hindi nang ahas si Luis na gumawa ng anumang padalos-dalos. Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga dito ay ang pagpili mo. Si Harvey ay nagpakawala ng kaunting lakas habang siya ay patuloy na walang pakialam sa pagsasalita. Kung hindi ka talaga makapili, gagawin ko ito para sa iyo. Isang malakas na kaluskos ang maririnig mula sa kamay ni Luis pagkatapos na ilagay ni Harvey ang mas maraming lakas sa kanyang pagkakahawak. Sobrang sakit na halos hindi na maramdaman ni Luis ang kanyang mga kamay. Humina ang hawak niya at muntik nang mahulog ang granada sa kamay niya. Baliw ka, baliw ka. Nais ng mayabang na si Luis na umatras, ngunit hindi niya magawa dahil nahawakan ang kanyang kamay. Ang kanyang ekspresyon ay patuloy na nagbago para sa mas masahol pa. Nanginginig si Caitlin sa likod ng sopa matapos ilabas ang ulo para sumilip. Ang kanyang matangkad at makapangyarihang mukha ay nawala, napalitan ng matinding takot. Hindi man lang siya naglakas loob na tingnan at kumpirmahin kung sino ang lalaki. Ang walang katapusang takot ay ganap na napuno ang kanyang puso. Kung bibitawan ni Luis ang kanyang kamay, mahuhulog at sasabog ang granada. Ang mga taong nakapaligid sa kanya ay maaaring mamatay, o mauwi sa kakilakilabot na pagkaputol-putol. Halika, sabay tayong mamatay. Nilagay ni Harvey ang higit na lakas sa kanyang pagkakahawak, ngunit pinigilan ni Luis ang kanyang sarili sa pagpapakawala ng granada. Tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang mukha. Ano? Natatakot ka ba? Nasaan ang dominasyon mo noon? Hindi ka natatakot sa kamatayan, hindi ba? Hindi ka ba gumagawa ng maraming pagbabanta dito? Panay ang tapik ni Harvey sa mukha ni Luis para lumala ang huli. Akala ko dapat iba ka. Isa kang mersenaryo sa Dark Island. Nabubuhay ka sa dilim, at hindi natatakot sa kamatayan. Pagkatapos ay pasabugan ito, hindi ko alam kung ang iba ay mamamatay, ngunit tiyak na mamamatay tayo. Halika na, maglaro tayo. Sino ka? Kinagat ni Luis ang kanyang mga ngipin, na bigo. Bakit ito mahalaga? Patuloy na tinatapik ni Harvey ang mukha ni Luis, malayo at walang pakialam. Ituloy mo, magpakitang gilas ka na naman diba? Kung hindi mo kayang bitawan, ibig sabihin wala ka ring silbi. Basura ka lang. Kinagat ni Luis ang kanyang mga ngipin, na may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha. Ang lakas ng loob mong ipahiya ako, ikaw. Sampal. Itinapat ni Harvey ang kanyang likod ng kamay sa mukha ni Luis, nakatawa-tawang sinampal ang lalaki. So paano kung ipahiya kita? Halika na, pakawalan mo. Mamatay kasama ako. Maglakas loob ka ba, basura ka?
Isang sampal sa mukha ang natanggap ni Luis nang walang sabi-sabi. Alam niyang mas baliw ang lalaking nasa harapan niya. Naglakas loob siyang magbanta sa mga tao gamit ang mga granada, ngunit handa si Harvey na mamatay kasama niya. Natahimik ang karamihan. Lahat ay nanunood sa takot na katahimikan, walang lakas ng loob na gumalaw kahit isang pulgada. Natakot sila na si Harvey ay kukuha ng granada at ihagis ito sa lupa sa sandaling makaramdam siya ng galit. Kung nangyari iyon, lahat ay kailangang mamatay ng magkasama. Gayunpaman, pakiramdam ni Edwin at ng kanyang mga kasama ay na-refresh ang mga pangyayari. Hindi sila maglalakas loob na gumawa ng anumang padalos-dalos na aksyon kapag pinigilan sila ni Luis sa pamamagitan ng puwersa. Pero nang magpakita si Harvey, literal na sinampal si Luis sa mukha. Mataimtim nilang ikinaway ang kanilang mga kamay bago tuluyang pinalibutan ang lahat ng mga bantay ni Luis. Pagkatapos ng lahat, maaaring sumiklab ang kaguluhan anumang oras. Ang mga tao ay maaaring mamatay sa isang iglap. Patuloy na nagbago ang ekspresyon ni Luis, matagal nang nawala ang kanyang pagmamataas. Ito ay talagang nakakahiya para sa kanya. Nakagala na siya sa Dark Island at kilala sa pagiging walang takot. Gayunpaman, sa sandaling ito, siya ay ganap na pinigilan ng iba. Ang lalaki pala ay mas malupit sa kanya. Ang mga granada ay sasabog anumang oras, at ang mga tao ay literal na mamamatay. Naisip ni Luis na hindi siya natatakot sa kamatayan, at maaari niyang takutin ang lahat sa katotohanan ito. Ngunit ngayon, ang lalaking lumitaw nang wala sa oras ay nagparamdam sa kanya ng takot sa kanyang puso. Ang kanyang mapagmataas at dominanteng saloobin ay itinayo sa kanyang kawalan ng takot sa kamatayan. Ngunit pagkatapos na mawala ng kontrol sa buong sitwasyon, matapos mapagtanto na may posibilidad na mapahamak siya sa kamay ng iba. Katulad ng iba, susuko lang siya nang hindi pinagpapawisan. Dahil sa pagkaunawang ito, lumiit ang mukha ni Luis sa isang pagpapahayag ng matinding takot. Ang lakas ng loob mo, boy. Isa ka ba sa mga tauhan ng Mendoza? Sabihin ang iyong pangalan kung maglakas loob ka. Susunugin ko ang buong pamilya mo bukas. Tinapunan ni Luis ng malungkot na tingin ang lalaki, sinusubukang maging masama at nakakatakot. Wala talaga siyang lakas ng loob na mamatay kasama si Harvey, ngunit sinubukan pa rin niyang maging nakakatakot para takutin si Harvey. Sampal. Itinapat ni Harvey ang kanyang likod ng kamay sa mukha ni Luis, mukhang malamig at malayo sa buong oras. Tumigil ka na sa pagmamalaki. Sabay tayong mamamatay, o magsisisi ka. Alam na alam ni Harvey kung paano haharapin ang mga taong tulad nito. Matagal na siyang gumagala sa larangan ng digmaan. Bakit pa siya natakot sa katawa-tawang batang iyon na naglalaro ng mersenaryo? Ang grupo ng mga dilag na kanina pa mapang-uyam at mayabang ay napahiyaw sa takot, na wala lahat ng kulay sa kanilang mga mukha. Natakot sila na ihulog ni Luis ang granada. Ang kanilang magandang kinabukasan ay masisira kung nangyari iyon. Nagdilim sa takot ang mukha ni Caitlin, at hindi na siya makatingin pa ng masama. Hindi niya akalain na may makakasupol sa kanya. Siya ang nagpatawag kay Luis dito, gayunpaman, nauwi pa rin sa ganito. Ibinaba niya ang kanyang ulo at sinubukang kumawala ng tahimik, ngunit napagtanto na ang sangay ng Dragon Palace ay ganap na nakaharang sa bawat labasan. Malinaw silang handa para sa lahat na mamatay ng sama-sama. Inatake siya ng purong takot sa sandaling ito. Bata pa siya. Marami pa ring kaluwalhatian at kayamanan ang naghihintay para sa kanya upang tamasahin. Ayaw niyang mamatay kaagad. Hinawakan ni Luis ang namamagang mukha, tumawa ng malakas. Sa tingin mo ikaw ang may final say dito. Gusto mo. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ngayon. Wala talaga akong interes sa pinapili mo. Ngunit pipiliin ko ang pangatlo, hindi ako mamamatay, ikaw. Napapikit siya habang nakatitig kay Edwin. Hindi naman masama. May ganito ka talaga sa tabi mo. Hindi nakakagulat na ang katayuan ng pamilya Mendoza ay patuloy na tumaas sa nakalipas na ilang taon. Pero mas mabuting fretuhin mo ng maayos ang lalaking ito, o papatayin ko siya. Kahit na ito ang unang pagkakataon na nakilala ni Luis si Harvey,
Handa siyang tapusin ang kanyang buhay doon at pagkatapos. Sa kung ano ang magagawa ni Luis, malinaw na naghihigante siya, lalo na kapag ang isang tao ay hindi gaanong iginagalang sa kanya sa unang pagkakataon sa lahat ng mga taon na ginugol niya sa Hong Kong at Las Vegas. Malamig lang siyang tinitigan ni Edwin, hindi umiimik. Bago si Harvey, alam niyang wala siyang karapatang magsalita. Kung talagang handang mamatay si Harvey, susundan ni Edwin si Harvey hanggang sa mapait na wakas. Nagpatuloy si Harvey sa casual na tapik sa mukha ni Luis at mahinahong sinabi, "Huwag na kayong magsabi ng kalokohan, young Master Castro. Ang iyong pangatlong pagpipilian ay hindi gagana dito." Kabanata 2640. Lumuhad o mamatay. Pumili ka na. Ang orasan ay tumatakbo. At saka, naghihintay na sa atin ang impyerno. Naningkit ang mga mata ni Luis sa gulat. Siya ay isang napakadeterminadong tao, ngunit pakiramdam niya ay wala pa rin siyang kapangyarihan kapag kaharap si Harvey. "Hindi ka ba talaga natatakot sa kamatayan?" Sigaw niya, malungkot ang tono niya. "Siyempre, sino ang natatakot? Pero hindi ako, ikaw kaya?" Mahinahong sabi ni Harvey. "Isa ka sa 4 na master ng Hong Kong, isang walang talo na mandirigma na gumala sa Dark Island. Maliwanag ang iyong kinabukasan. Kung mamamatay tayong magkasama, wala sa akin mawawala. Kapag namatay ako, makakalimutan ako ng lahat. Ngunit maaalala ka nila sa pagiging isang clown na namatay para sa walang kabuluhang pagmamataas." Casual na nag-uusap ang dalawa. Ngunit si Helena at ang iba pang nasa likuran nila ay kumikislap sa gulat. Ang isang baliw ay sapat na nakakatakot. Pero nakakatakot talaga silang dalawa. Halos maihi na sila sa pantalon nila this time. Bumantong hininga si Luis at sinubukang sumuko. "Aminin ko, anak, may lakas ng loob ka. Malakas ka. Hinahangaan kita. Aaminin ko ang pagkatalo ko dito. Patawad, mali ako. Paumanhin, sa lahat, hindi ganyan ang dapat mong ihingi ng tawad, young Master Castro," malamig na putol ni Harvey sa kanya. "Lumuhad ka, humingi ng tawad, at hayaan mo na si Irene. Huwag subukang palampasin ang alinman sa mga kondisyon. Kung gagawin mo, kakaladkarin ko tayong dalawa sa libingan." Naningkit ang mga mata ni Luis sa pagbabanta. "Ikaw na masama. Mas alam mo kung ano ang pinakamabuti para sa iyong sarili." Sumisigaw siya. "Ibinibigay ko na sa iyo ang aking paggalang at humihingi ng paumanhin kay Edwin para sa iyong pagkatao. Wala itong kinalaman kay Irene. Wala akong karapatang makisangkot sa kanyang sama ng loob kay Caitlin. At saka, sa tingin mo ba talaga natatakot ako sa iyo? Ibibigay ko ang utos na magpaputok ngayon. Tingnan natin kung sino ang unang mamamatay." Ang mga bantay ni Luis ay humakbang pasulong at inilabas ang kanilang mga baril bago itinutok ang mga ito sa ulo ni Harvey. Ikanaway ni Yona ang kanyang kamay, at ganoon din ang ginawa ng mga miyembro ng Dragon Palace branch sa kanilang mga baril. Ang lahat ng mga armas ay nakuha sa puntong ito. Maaaring sumiklab ang digmaan anumang oras. Napangiti si Harvey habang nakatingin kay Luis, na seryoso ang mukha. "Kung gusto mo talagang mamatay, napakadali lang. Bakit mag-aaksaya ka pa ng bala? Bakit hindi mo ito gamitin? O gusto mo gawin ko?" Hinugot ni Harvey ang isa pang granada sa dibdib ni Luis at hinayla ang safety pin. Bumakas sa mukha ni Luis ang matinding takot. Kaya niyang kontrolin ang sarili niyang mga kamay, ngunit walang paraan na makontrol niya ang hindi nakatali na lalaking iyon. "Pakawalan mo siya." Nanatiling malayo si Harvey. "Bibigyan kita ng 3 segundo. 3, 2, 1. Ang tanawin ay nagpapaalala noong patuloy na pinipilit ni Luis ang kamay ni Edwin. Binatukan ni Luis si Harvey ng masamang tingin. Ngumiti si Harvey, at binitawan ang kamay niya. Rinig na rinig sa kanilang paligid ang hiyawan ng takot. Si Helena at ang iba ay mabilis na yumuko sa lupa, na puno sila ng takot. Nawala ang isip ni Caitlin sa sandaling iyon. Tumutulo ang malamig na pawis sa likod ni Luis. Sa sandaling ito, nawalan siya ng kontrol sa kanyang katawan at umihi sa kanyang pantalon. Maamoy ang baho sa buong lugar.